Okay, simulan na natin. Dapat naka-download na 'yan sa PC or laptop nyo. Tapos install muna natin yung Samsung USB driver para mabasa ng Odin yung ating device. Next nyo lang ng next. Pwede nyo na ring i-download yung ROM na ifa-flash nyo. Sa akin, Floyd yung sample ko. Floyd ROM. So, yun. Na-download ko na, nilagay ko na sa memory card. Kung may memory card kayo, dun nyo na ilagay yun. So, finish na. Yan. Okay na yan. Tapos yung Odin tsaka driver sa PC dapat yan. Okay, balik na tayo sa phone. Punta tayo sa software information. Dapat nasa latest One UI 2.5 yung stock ROM ng device nyo. Android 10. Kung yan ay Android 9 pa, kailangan nyo munang i-update. Tapos, open natin ang developers option. Click lang natin tong build number. Yan. Tapos, back na tayo. Sa ilalim ng about phone, nandyan yung developers option. Click lang natin yan. Enable lang natin yung USB debugging in case na sakali basahin. Tapos, itong OEM unlocking, kailangan nating ma-enable yan. Note nga pala, mabubura lahat ng laman ng phone nyo, kaya i-backup nyo na kung sakali. Yan. Bago nyo i-enable yan, naka-backup na dapat yung mga importante nyong files. Kasi mag-reformat yung phone nyo. Talagang matagal yan. Baka mag-alala kayo ba't sobrang tagal. Matagal talaga yung mag-boot pag galing sa OEM unlocking enable. Pwede nga pala yan sa lahat ng Samsung yung paraan ng pagpa-flash ng custom recovery. Once na nag-boot na, setup muna natin ulit. Tapos kailangan naka-open ang wifi nyo dyan para makita nyo na naka-enable na talaga yung OEM unlocking. Check ulit natin. Open ulit natin ang developers option. Yan sa build number. Para makita natin kung naka-enable na. Kailangan nyo makita yun para hindi tayo magka-problema pag flash ng recovery. Custom recovery yan. So nakikita nyo naka-enable na yan. So enable na rin ulit natin tong USB debugging. If ever para mabasa yung ating device sa PC. Yan. Kailangan naka-enable talaga yan. Tapos punta na tayo sa downloading mode. Yan. Ang press lang natin yung Bixby button, volume down button, tsaka power ng sabay-sabay once na ma-turn off na natin yung phone. Ito nga pala ay pwede sa Samsung Note 9, S9, tsaka S9 Plus. Turn off muna natin. Yung custom ROM, pang Note 9, S9 Plus, tsaka S9. Pero yung pagpa-flash, pwede yan sa mga Samsung device, kahit ano. Yan, press na natin yung Bixby button, volume down, tsaka power. Kailangan nyo pala hanapin yung, kung magpa-flash kayo sa Odin, hanapin nyo lang yung TWRP na pang device nyo. Yan, sabay-sabay nating pindutin yan, tapos yan, nandito na tayo. Volume up lang para continue, para sa downloading mode. Press lang natin yung volume up. Yan. And once na nasa downloading mode na tayo, balik na tayo sa PC or laptop natin. Tapos, open natin yung Odin. Yung application. Open lang. Okay. Extract nyo lang pag nakasip. Yan. Once na nasa Odin na tayo, punta tayo sa option. Mahalaga yan.
tanggalin niyo yung check ng auto reboot. Yan, para pag flash ng hindi mag-auto reboot yung phone natin, mawawala ulit yung recovery. So yan, once na-uncheck na natin yung auto reboot, isaksak na natin yung cable sa PC sa hanggang cellphone. Yan. Dapat may lalabas siya na added. Pag wala, ibig sabihin hindi siya connected. Yan. Tapos check ulit natin kung hindi naka-check yung auto reboot. Dapat meron yan para sure na naka-connect na yung device nyo. Press lang natin yung AP. Tapos hanapin natin kung saan natin nilagay yung TWRP na file. .tar. Yan. Dapat yan .tar. So, S9 Plus yung ginamit ko. So, yan yung para sa S9 Plus na TWRP. Open lang. Yan. Once na nandun na sa AP yun, click lang natin yung start. Pareho lang yan ng kung sa Note 9 man gamit nyo or S9. Ganyan din. Okay, dapat yan ay mag-pass. Okay, good. Parehong proseso lang yan. Magkakaiba lang sila ng TWRP na ginamit. So, pwede nyo tanggalin yung cable once na nag-pass na yun. Tapos, para mapunta sa TWRP, yan, volume down, Bixby button at power sabay-sabay. Once na mag-black screen na, ililipat nyo yung volume sa volume up. Yan. Tapos, press ulit ng sabay-sabay hanggang sa lumabas na yung TWRP. Kailangan naka-hold kayo. Yan. Once na nandiyan na, pwede nyo bitawan yan. Yan. Check nyo lang yung never show this screen, tapos swipe. Yan. Unang-una yung gagawin is format data. Punta lang kayo sa wipe. Tapos format data. Tapos type yes. Check. Then, hintayin lang natin. Yan. Tapos back tayo sa menu. Back lang sa menu. Tapos reboot sa recovery. Yan. Automatic yan. Yan. Magre-reboot sa recovery. Ganun lang ulit. Check na lang yung box. Tapos swipe. Yan. Tapos, kung gusto nyo palitan yung data nyo ng partition sa F2FS, ito, sasama ko na. Yan, data, file system. Kung gusto nyo change yan. Tapos, change file system. Tapos, F2FS. Yan pala yung 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 file system na F2FS. Yan yung mga bagong file system na ginagamit na ngayon ng mga device. So, yung ating kasing model is mga luma na. So, kung gusto nyong palitan, yun lang. Pero, mapo-format ulit yung laman ng ating phone pag ginawa nyo yun. Tapos yan, reboot lang ulit. After nun, reboot lang ulit sa recovery. Flash ulit. Swipe ulit. Tapos, yan, install na. Hanapin nyo na yung sa akin nasa memory card na. Kaya, yan. Kaya hindi ako nag-alala na mabubura kasi nasa memory card na. So, doon ko na nilagay. So, yan. Hanapin nyo lang kung saan nyo nilagay na folder yung room. Akin yung Floyd room. Yan. Click lang natin. Tapos, swipe. Swipe lang. Wala na iba. Wait lang natin. Yan. Next. I agree. Next. Pwede nyo basahin yung mga yan. Kung gusto nyo. Kung hindi kayo tinatamad yan, basahin nyo yung mga features, mga bug. Nandyan na yun. Tapos okay lang. Tapos yan. Kung yes nyo lang yung sa wipe option kasi kayo ay clean flash. Tapos yung wipe magis yan. Yes lang din. Tapos kayo na ang bahala kung gusto nyo. Kung may green screen issue kayo, click nyo lang yun. Tapos dahil nasa Pilipinas tayo, yung CSC option, XTC yung ating pipiliin dyan. So, sinet ko na yan, XTC.
Tas kayo na bahala diyan kung anong gusto niyong option, tsaka diyan, nasa sa inyo na 'yan, ayan. Para sa'kin 'yan nilagay ko na sinet ko na 'yan, so next na lang. Tas diyan kayo na rin bahalang pumili, 'yun Google Chrome kung nagamit kayo nun, check niyo lang 'yun. Yung mga gusto niyong gamitin iche-check niyo lang. Tapos 'yan, wait lang natin hanggang sa matapos. 'Yan, success, end lang natin. Okay, end. So swipe, reboot system na kaagad, wala na kayong ibang pipindutin kundi reboot system. Okay. Medyo matagal din diyan kung unang sa unang flash matagal. So wait lang tayo. Hanggang sa 'yan, okay na. So ayan, set up lang natin. Dark mode pinili ko. So ayan, naka-set up na. Ayun, welcome sa Android 13 ng S9 Plus, Note 9 at S9. So ayan, naka-Android 13 na ang inyong mga device. Check natin kung naka-Android 13 na nga. Naka-NTC approved pa yan. Yan o. Naka One UI 5.1 Android 13. Open lang ulit natin developers option. Meron na siya ng image ng phone sa taas. Nawala dati, di ba? Nawala na yung OEM unlock kasi yun nga. Enable ko lang yung USB debugging. Ayan, that's all. Pwede nyo nang gamitin yung phone nyo. Ganun lang. Kasimple. So, enjoy. That's all. Sana nagets nyo at sana masundan nyo. Salamat.